Wising na at magsaya, Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah, Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya, at pasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Tunay na kahanga-hanga. Good morning, Jesus! Uy, alive nyo naman kasi mga very good na kayo ngayon. Pwera lang sa 2 tao. Again. Good morning, Jesus! Yan. Alam ko na kung bakit mahina ang sagot nyo. Hindi pa kumakain. Hindi ba kasi nagsikain? Okay. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi sa araw na ito, very good ang mga workers. Sa kanilang blood sugar. Yay! Except sa mga ilan-ilan. Di ba? Meron tayong valedictorian, meron tayong kamusta ang sugar nyo? Di ba? At least alam na para makaano. Ako bumaba ako ng 10 points since yesterday. Di ba? Very good na 'yon. Oo, thank you, Lord. So, gusto niyo malaman kung sino yung valedictorian? Wag na. Hindi ko sasabihin, pero pag pinilit niyo ako, sasabihin ko din. Pero hindi pa naman over. Hindi pa naman. Manageable. Manageable pa yan. Thank you, Lord. Pwera lang kay Terry. Hindi, bumaba na siya. Bumaba na si Terry. Hindi. Mataas pa rin sugar niya. From 365, naging 135 daw siya kanina. Good na nga yun. Very good na yun. Oo. Nawala ng abs.
Di kasi alam nyo, akala kasi natin bata tayo lagi. Nakakalimutan naman, talaga naman, siguro dahil sa wala namang masyadong nangyayari sa'yo, nakakalimutan natin na nagkakaedad na tayo. So, hindi tayo nag-a-adjust ng pagkain. Kailangan, habang tumatanda, adjust na rin sa pagkain. Oo. Hindi na pwede yung kagaya nung bata ka kasi dati mabilis ka pang magtunaw ng pagkain. Pero si Mami Pas, grabe, no? It's unfair. So unfair. Yung dalawang senior natin, si Mama Ched at saka si Mami Paz. Ganun talaga. It's so unfair. Ano yung 6.1? Ah, ilan yon? Si Mama Ne, 3.1? Baba, ang galing. Kaninong dugo yun? Ah, yung isang takot dyan, no? Yan, no? Yan naglalakad. Daig ka ng mami mo. Si Mami Pas 104, kumain na. Oo, ang galing. Si Mama Ne, parang sobrang baba naman nun. Hindi, mas... Oo. Oo nga. Ay, parang mali naman nga yun, Tane. 55.8. Sobrang baba nun. Below ka na. Baka mag-hypo ka na niyan. Tama ba yun? Nga. O sige, mag-pray muna tayo. Para magsibaba yung mga matataas na yan. Sige. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord, for this wonderful day again. Maraming salamat din po sa kaligayahan naming lahat, kahit na po nagtataasan ng mga sugar. Thank you, Lord, for the wisdom na nanggagaling din naman po sa inyo kung papaano po i-take care ang aming mga katawan. Maraming salamat po, Lord, dahil sa kalakasan na binibigay mo sa amin araw-araw. May mga nararamdaman man po, Lord, sa mga katawan. Kami po'y nakakapaglingkod pa rin sa inyo, Lord, at nagagamit pa rin sa gawain ninyo. Maraming salamat po. At sa araw na to, Lord, biyayaan niyo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Pangunahan po kami, Lord, at mangusap po kayo sa umagang ito sa amin lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. O, diba? Para po sa ating memory verse of the week, 2 Corinthians 2:14. But thanks be to God, for in union with Christ, we are always led by God as prisoners in Christ's victory procession. God uses us to make the knowledge about Christ spread everywhere like a sweet fragrance. Ayan ang ating, dapat yan mga kapatid ha, kapag ka tayo ay umaalingasaw, dapat sa bango. Ginagamit din ba ang word na umaalingasaw sa bango? Humahalimuyak pag mabango, umaalingasaw pag mabaho. Oh, okay. I stand corrected. Dapat tayo na mahalimuyak. Oo. Hindi sa amoy din ha, sa tingin. Kasi mas importante, mabango ka nga kung hindi naman maganda ang ano mo, di ba? Oo. So, yun ang ating memory verse of the week. Thank you, Lord. Ngayon, mag-uumpisa na ako agad, ha? Kasi naubusan ako ng oras. So, di ba? Naubusan ako ng oras. Mga kapatid. Sa kakahintay. So, hindi na po. Sister Pearly, good morning sa iyo, kapatid. Sister Pearly Blanza Marso. Ayan. Sister Nonet Sera. Sister Nonet, parang na-miss ko kayo, Hindi, sa Pangasinan, Sister Nonet, parang ngayon ko lang nakita ulit pangalan ni Sister Nonet. May trabaho. Okay.
Thank you, Lord. Si Minister Andy, Sister Judith, kamusta na kayo dyan? Bell Rose, good morning. Oo, maghintayin na kayo ha. Sabado na ba yun? Ngayon na ba yun? Oh, ngayong Sabado na po, pupunta ang taga Makati sa inyo. Glory to God. Matutuwa kayo parehas kasi magkakaroon kayo ng fellowship with other believers from other areas. Ano? Yan. Ninang Mila, good morning. Hindi pa yata, no? Wala pa. Malapit na. Oo. Sister Lita, good morning. Diyan sa Canada. Sister Aning, good morning. Brother James Ramirez. Brother James Ramirez, magandang umaga po sa inyo. Yan. Thank you, Lord. Good morning, Sister Weng. Oh, di ba? Ang aga ng mga kapatid natin ngayon. Thank you, Lord. Kasi naabangan na daw nila yung kadugtong. Okay. Glory to God. Ano, mga kapatid? So, bilang pagpapatuloy po, nakailan na tayo? Una natin, get ready to move. Di ba? You move along with the Lord sa pagkilos niya sa buhay mo so that makakapag-ready ka to see. Get ready to see. Anong pangatlo? Get ready to experience. May experience mo na. Pag na-experience mo na, makakapag-ready ka na to speak. Yung leave something behind ang sinasabi natin dito. Sunod, pagkatapos ng get ready to speak, get ready to renew. Oo. Kasi nawala na dati. Bumalik. So sa pagbabalik, kailangan may i-renew. Tapos ngayon, get ready to triumph tayo, yung pinag-uusapan. Alam nyo ba na may dalawa na lang tayo after this? Yes. At yung susunod, pagka narinig mo siya, nire-readyhan pala yun? Next week yun, mga kapatid. Ano yun? So, sa pag-ano natin, getting ready for triumph, get ready to triumph, na pag-usapan natin kahapon na ang Diyos ay pumipili ng sarili niyang pamamaraan kung papaano sagutin ang iyong mga pangangailangan for you to triumph. Pinag-usapan natin kahapon yan, ano? Dahil minsan, hindi natin maintindihan. Kasi ang will ng Diyos sometimes ay against logic, against reason, and against common sense. Pero yun ang perfect way and the best way. Kasi it is God's way. And kahapon din, napag-usapan natin na sa pagpa-ready niya sa atin to triumph, sa ating mga pananagumpay sa buhay, God selects His own way sa pamamaraan na gusto niya, hindi sa pamamaraan na gusto natin kasi alam na niya yung outcome ng sitwasyon mo. Alam na niya, nandun na siya. Bago pa ikaw maka-experience on, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ka ikaw ay sumunod. Dahil yung outcome ng ating mga yung outcome ng ating mga situation, pag nasa kamay ng Diyos, hindi po by chance ang mga outcome. Hindi by chance. Yan po ay sinadya ng Panginoon. So punta na agad tayo sa pangatlo, mga kapatid. Sa verse 5, sabi niya, all the people shall shout. All the people shall shout. Parte po ng ating triumph process is understanding na along with his selecting his own way and selecting the outcome, God also set his own criteria. When you say criteria, tingnan natin ang ibig sabihin ng criteria. When you say criteria, it means basihan, basis, standard, tama.
principle. So ang Diyos ang nagseset ng sarili niyang criteria kung papaano ka managumpay. Specifically, mga kapatid, sino ang gusto niyang mag-participate sa triumph na yan? This time, pinili niya na hindi lamang kay Joshua. Pinili niya dito na mag-participate ang buong Israel. Kasi meron sa mga Biblia na pananagumpay na nakatala sa Biblia na pinipili lamang ng Diyos kung sino yung mga nag-participate. Hindi kasama ang lahat, hindi ba? Pero this time, pinili ng Diyos na ang participant sa triumph na ito against Jericho is the whole of Israel. Bakit ganon? Because ang Diyos, gusto niya na mag-contribute ang lahat sa buong Israel that time sa pananagumpay. Para pagdating ng araw, di ba parang masarap alalahanin na kapag kasama ka doon sa tagumpay, minsan kasi sa isang samahan, maraming mga tao ang kasama sa gayak, pero hindi naman kasama sa lakad. Hindi ba? Maraming ganon. Kaya tuloy, kapag nakapunta na sila sa lakad na yon at naging maganda yung resulta, nagkukwentuhan ang lahat, ikaw nakanganga ka lang. Bakit? Hindi ka kasama. Hindi ka nagpa-participate. At importante yon kasi bakit? It's your loss. Kapag hindi ka nag-participate, lalong-lalo na sa pananagumpay sa buhay. Yung bang hindi mo ginawa yung part mo, hindi ka nag-participate, so hindi mo ginawa yung part mo. Pagka nagkakwentuhan na at inaalala na kung ano yung nangyari, wala ka doon. Tapos magtatanong ka pa, ano daw nangyari sa lakad nila? Sayang, yan yung mga sayang na parte. Kasi pinili mong hindi mag-participate. Ikaw ang kawawa dun kasi ikaw ang hindi nakatanggap ng kaligayahan na natanggap ng lahat ng participants. So yun ang na-miss mo yung mark. Gusto ng Diyos dito, ang mga buong Israel, pagdating ng panahon na pinag-uusapan, yung tagumpay na yun sa Jericho, everyone participated. Everyone, ang lahat ay nag-participate, di ba? Parang natandaan mo nung sinugod natin yung Jericho. So, ang lahat makakasama sa kwentuhan. And God wanted everyone to benefit also by seeing kung ano ang ginawa niya. Kaya, alam nyo kahapon, pinag-usapan natin, when the Lord moved in the lives of His piniling tao, sabi ko sa inyo, He moved in a supernatural fashion. Sabi ko kahapon, bakit ganon? For everyone to see. For everyone to notice. 'Di ba? Gusto kasi ng Diyos na mag-benefit ang buong Israel by seeing kung ano ang gagawin niya. Kasi ma-amaze ka. Ma-amaze ka sa ginagawa ng Diyos kasi nakita mo. Kaya, tayong mga pinili ng Diyos, kaya nga sabi natin, be careful kung ano ang pagre-represent na ginagawa mo tungkol sa Diyos sa ibang tao. Kasi nakikita nila So kung ano yung nakikita nila, magbe-benefit sila. Kung maganda ang nakikita nila sa'yo, they will benefit from it. Pero kung hindi maganda ang nakikita ng mga tao sa'yo, hindi sila mabe-bless. Madi-disappoint sila. Madi-discourage sila. Kaya nga mga kapatid, alam ninyo, kaya binibless ng Diyos ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Para mabless din ang mga taong nakakakita sa lahat ng pinili niya. Kasi paano ka may encourage na sumama kay Lord kapag ka itong sinasabi niyang Christian siya, hindi mo naman makitaan ng mga pagpapalang makaka-encourage sa'yo. Parang hindi ka magbe-benefit pag nakita mo siya. Parang hindi ka rin magbe-benefit pagka narinig mo siyang nagsalita. Puro na lang reklamo, di ba? Puro na lang hindi maganda ang lumalabas sa bibig mo, ay walang magbe-benefit po sa'yo. Ang totoo niyan, marami ang hindi lalapit sa Panginoon dahil sa'yo.
Samantalang kung maganda ang nakikita nila sa iyo at nananagumpay ka sa buhay, magbe-benefit ang mga tao and they will give glory to God dahil sa nakikita nila sa iyo. Nakita nila paano gumalaw ang Diyos sa iyo eh. And this is what God wants from you. At ang pang-apat, mga kapatid, yung fourth na na kailangan nating tandaan, when the Lord provides for your triumph, He provide for a total triumph. Total triumph. Sabi ni Vince Lombardi, si Vince Lombardi is a great NFL coach na nag-coach ng maraming mga magagaling na mga athlete. Nilabas niya yung mga potensyal at mga abilities ng kanyang mga players. Ang sabi niya ay ganito. Sabi niya, winning is not a sometime thing. It's an all-the-time thing. Ang winning, sabi niya. You don't win once in a while. And you don't do things right once in a while. You do them right all the time. Sabi niya, winning is a habit. Unfortunately, so is losing. Tama naman siya, hindi ba? So, ang ibig sabihin po dito na total ang pinoprovide ng Diyos na pananagumpay natin, hindi po yung nagtagumpay ka ngayon, tas bukas hindi na naman. Hindi po ganun ang triumph na gusto ng Diyos na ma-experience natin. Ang gusto niya sa lahat ng mga pinili niya, continued victories. Continued victories, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon. Yung binanggit ko sa inyo kanina, that was Vince Lombardi. Yung nagsabi noon, that was Vince Lombardi. Tignan naman natin ngayon kung ano sinabi ni Paul. Sino si Paul? Si Saint Paul. Tignan ninyo, i-quote naman natin si Saint Paul sa 2 Corinthians 2:14. Ang sabi niya, now thanks be unto God, who always causes us to triumph in Christ. Ito yung ano natin. Oo, memory verse. Sa ibang version, who always causes us to triumph in Christ and makes manifest. Remember yung theme natin ng church natin for this year? God's glory manifested in the lives of everyone. So sabi niya, now thanks be unto God who always causes us to triumph in Christ and makes manifest the savor of His knowledge by us in every place. In other words, pag binasa mo tong verse na ito, kikita mo kaagad na si Paul gusto niyang maunawaan nating lahat na God always, sabi niya, causes us to triumph in Christ. Alam niyo po ba, yung phrase na in Christ, kung ilang beses inulit yan sa mga epistles lang niya alone. Okay? According sa mga mangangaral, 130 times na binanggit niya ito, yung in Him and in Christ, 100, pag sinama mo yung in Him, pwera dun sa in Christ, total of 180 times in His epistles alone. Ganun po kadalas sinabi ni Paul yung salitang in Him and in Christ. Bakit kaya niya inulit-ulit? O tanungin ko kayo ngayon, how many of us here are in Christ? Taas ang kamay. Okay. And halos lahat tayo nagsabi, mga kapatid sa kanya-kanyang bahay, are you in Christ? So, amen. And how many of us know that when we got born again, hindi lang tayo basta naligtas. We got in Christ. Ang ibig sabihin po nun, in union with Christ.
Ang ibig sabihin pa nun, furthermore, the same life that is in Christ is in you. Supposed to be. If you are really in Christ, ang ibig sabihin ng in Christ, the same life that is in Christ is in you, mga kapatid. The same righteousness that is in Christ is in you. Kaya nga pag tinitignan tayo ng Ama sa Langit, ang nakikita niya ay yung anak niya because you are in Christ. Kaya yung righteousness ng Diyos imputed sa atin. And ang ibig sabihin din ng in Christ, the same blessing that is in Christ is in you also. Mga kapatid. And if we talk about that blessing, yun nga sinasabi ko sa inyo kahapon, unlimited ang blessing na yan. Because ang Diyos lamang ang merong unlimited blessings. And that same blessing that is in Christ is in you. Ito pa isa. The same authority that is in Christ is in you also. That is why, pati ang masamang espiritu, sinusunod ka. Kapag ka sinabihan mong lumayas ka, lumalayas din. Pero merong mga pangyayari na yung nagpalayas, sabi niya, ba't mo ko palalayasin? Kasama rin kita. Oo, may nangyari sa totoo ganyan, mga kapatid. Sabi niya, ako ang magpapalayas. Kasi there was a time, sa church natin, na talagang, di ba, na-witness nating lahat yon na tumutumba na yung mga tao, tas bigla na lang gagapang na ganyan, na parang ahas, hindi ba, tas nagwawala, tas hindi ba, merong nagpina-pray over, tapos, nagwawala pa rin. Sabi niya, ako ang magpe-pray over dyan. Hindi ba? Sinabi niya, sa pangalan ni Jesus. Sabi niya ganon, pinapalayas kita. Sabi niya, ba't mo ko pinapalayas? Kasama rin kita. Nakita kita nanood kang sine, may kasama ka. Lagot ka. Be sure, mga kapatid, that the same authority that is in Christ is also in you. Bago ka magpalayas, nangyari na rin sa Bible yan. Di ba? Sabi nila, sa pangalan ni Kristong ipinangangaral ni Paul. Mas mabuti pa nga yung sabihin kasi safe ka eh. Hindi mo sinasabi na yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Kasi kapag ka hindi, ipapahiya ka rin talaga ng kaaway. Kaya be sure, mga kapatid, that the authority that is in Christ is also in you. That is also in you. Alam nyo ba na kapag ka meron ka nun, you can command even yung circumstances mo to move in your favor? Because the same authority that is in Christ is in you. Because Christ is in you and you are in Christ. Yun lang ang dahilan doon hindi dahil magaling ka. It's because Christ is in you. Kaya po ganun yun. So, grabe itong itong ginamit ni Paul na ito. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni Paul ito sa mga epistles lang niya alone, 180 times inulit, to knock the devil off. Oo, kaya gamitin din natin ito. Kung gusto mong tantanan ka ng kaaway at talagang ma-knock out mo siya, gamitin mo ito that you are in Christ. Now, if you want to be in the league of the triumphant and victors, may gagawin ka. Ito yung sinasabi ko sa inyo na the Lord wanted us also to participate. Gusto niyang may participation din tayo, mga kapatid. Unang-una, if you want to be in the league of the triumphant and victors, kung ikaw ay pagod na sa lagi ka na lang talunan at gusto mo namang makasama doon sa mga parada ng mga mananagumpay kay Kristo, unang-una, see yourself as God sees you. See yourself. Ang sabi ni Paul sa binasa natin kanina, now thanks be unto God who always causes me to triumph. Sinabi ni Paul yun, to triumph, but do not forget in Christ. That means, parang sinasabi ni Paul na I am an equal participant with the triumph of Jesus Christ.
So, God sees us in Christ. That is how God sees you. Kaya nga kapag tinitignan ka ng Diyos, nakikita niya sa iyo ang anak niya. Because Christ is in you. Now, if you are not impressed with who you are in Christ, kasi di ba merong mga Kristiyano, pero mukhang sipunin. Merong mga Kristiyano, mukhang mga talunan. Wala kang makita kasi iba ang angas. Angas in a good way, ha? Wala lang, for lack of a better term, nagamit ko lang ang angas. Iba ang angas ng mga kilala or alam ang posisyon niya kay Kristo. Iba. Hindi siya yung parang takot. Hindi siya yung parang nahihiya. Hindi siya yung parang kawawa. Yes. Paano kang hindi magiging confident? Christ is in you. The creator of everything is in you. Kapatid, yan ang mahirap po sa atin. We do not know who we are in Christ. Kaya tayo laging mukhang talunan, mukhang kawawa, mukhang sipunin, di ba? Wala kang confidence. Bakit? If you are not impressed with who you are in Christ, maybe because you haven't seen Christ lately. Baka hindi pa kayo nagkita ni Lord kaninang umaga. Baka hindi kayo nag-usap ni Lord. Si Lord lagi pong naghihintay sa atin. Gustong-gusto ko yung nabasa kong libro na hinalintulad ang bahay sa puso natin when it comes to welcoming Christ. 'Di ba? Nabasa na natin lahat 'to at narinig na natin lahat ito. Na kapag si Kristo ay tinanggap mo lamang bilang bisita sa buhay mo, andun lang siya sa sala. 'Di ba? Alam natin ito. Kapag pinapasok mo na siya sa kusina mo, yung appetite mo, pinapakontrol mo na sa kanya, yung desire mo. 'Di ba? Pagka pinapasok mo na siya sa kwarto mo, intimate na kayo. Tas alam mo, hindi ko makalimutan yung part na si Kristo naghihintay sa iyo doon sa special room mo, kadalasan sa library mo o ano. Merong isang tao na may tagpuan sila ng Diyos sa part ng bahay nila na yon. Nung una, everyday, hindi siya lumalabas ng bahay nang hindi niya tinatagpo muna si Lord. Hanggang sa pinagpala na siya, naging busy siya. Every time na dadaanan niya yung kwarto, kung saan sila nagkikita ng Diyos, bukas ang ilaw. Kaya lang nagmamadali na siya. Kahit wala na siyang time, bukas pa rin ang ilaw. Ibig sabihin, naghihintay pa rin lagi ang Diyos sa kanya. Siya lang ang hindi available. Ngayon, kung ikaw ay napapansin mo na ang buhay mo, parang lagi akong talunan ha. Parang malungkot ako lagi Parang hindi ako victor Parang lagi akong biktima. Ba't ganito ang buhay ko? Parang lagi akong biktima. Maybe you haven't seen Christ lately. Oo. Tagpuin mo ulit ang Diyos, kapatid. Tagpuin mo ulit ang Diyos. Kasi yan yung mga, kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo, yan yung mga part na meron kang responsibilidad na gawin. At isa ito. So, una, see yourself as God sees you. Ngayon, if you as a believer, kung hanggang ngayon mga kapatid, you see yourself struggling, you see yourself weak, hindi ba? And you see yourself as a beggar, parang lagi kang namamalimos. Ang mga nagpapalimos ay yung walang ama. Kasi walang amang kumakalinga sa kanila, kailangan nilang mamalimos. Kasi walang nagpo-provide para sa kanila. Now, if you say you are in Christ, pero para kang pulube, something is wrong. Kasi if Christ is in you, si Kristo hindi pulube. Actually, siya ang pinagmumulan ng lahat. So if you are in Christ, but you look like a beggar, na lagi ka na lang naghihintay sa amot ng iba,
o kaya para ka na lang namamalimos sa mga pangangailangan mo, or ang buhay mo is just barely getting along, there is something wrong. Ganun ba yun, Sister Ree? Wala bang anak ng Diyos na mahirap? Wala po akong sinabing pera. Kasi merong mga may pera, pero mukhang pulube sa ibang pamamaraan. Pero merong mga kataong konti ang pera, akala mo mayaman. Kasi iba yung angas. Ginagamit ko na naman ang salitang angas, pero confidence. Para lamang sa madali mong maintindihan. Ilan na ba ang nagsabi sa'yo na siguro ang yaman-yaman mo na, pero ang totoo 50 lang ang pera ng wallet mo. Pero sa ibang tao, mukha kang mayaman. Ha? Na ano? Oo. Imaginein mo, ang tingin nila kay pastor, milyonaryo. Totoo. Kaya parang, teka muna, sabi ni pastor, wala akong milyones. Pero nakita nyo ba, eto po minsan nakokorek ko si pastor. Kasi pag nagsalita siya, akala mo marami siyang pera. Pero maganda pala yun. Hindi, magandang yun, yung declaration. At saka hindi, magandang pamumuhay yun. Kasi hindi ka mukhang walang pera. Hindi dahil sa mayabang ka, kung hindi, si pastor kasi ganito At gusto ko ring makuha sa kanya to. Siya, kahit mahal ang isang bagay, pag gusto niyang ibigay, ibibigay niya. Ako sasabihin ko, wag naman yan, kasi mahal yan. Kung gusto mo, bigay mo to. Pero hindi sa kanya. Oo, minsan sinasama ko nga ng loob, regalo ko sa kanya, pinamimigay niya. Oo, biglang nakita ko na lang, sabi ko, pwede bang iba na lang? Sabi ko, ikaw naman. Sabi ko, pinamigay mo pala yung regalo ko sa'yo. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Nakita ko na lang, suot na lang nung isang tao. Sabi ko, pwede ba yung wag yung niririgalo ko sa'yo? Pero sa kanya, wala yun. Gusto ko yung ganun. Hindi yung mayabang lang Hindi ganun. Iba yung mayabang Iba yung mayabang. Iba yung mayabang kesa doon sa... Hindi ka mukhang laging wala. Alam nyo, merong mga tao, kahit meron, ang bukang bibig, wala. Kasi ayaw nilang mautangan. Oo, ayaw nilang sabihin na may blessing sila, kasi baka mamaya manghingi. Yung iba, manghiram, ayaw nilang i-declare. Oo, merong mga tao kung magsalita parang wala, pero ang gaganda ng gamit. Oo, doon ako medyo nababad trip ako doon. Para bang pagkakausap mo, lagi na lang wala. Kasi wala nga Pero tignan mo mula ulo hanggang paa. Okay. Kaya daw pala wala, kasi naubos na sa pambinili na lahat ng gamit. Mga kapatid, think about it, no? How are you representing Christ in your life? Paano mo ba nire-represent ang Diyos? Nire-represent mo ba ang Diyos as God of not enough? Or nire-represent mo siya as God of more than enough? Uy, ang dami yung mga Sige, basahin natin mamaya yung inyong mga comment. So, ayun po mga kapatid, see yourself as God sees you. So, yun nga, sinasabi ko, if you're just barely getting along, then you do not see yourself the way God sees you. Hindi mo nakikita ba ang buhay mo na maganda? Kasi ang tingin ng Diyos sa'yo, maganda. Maganda. Kasi walang nilalang ang Diyos na pangit Kasalanan ang nagpapangit. So, you should see yourself. The beginning of victory is to see yourself the way God sees you in Christ. Ulitin natin yun. The beginning of victory
is to see yourself the way God sees you in Christ. Ang tingin sa'yo ng Diyos, ikaw ay makatwiran. Ba't mukha kang kawawa? Because you do not see yourself as makatwiran. Ang tingin sa'yo ng Diyos, pinagpala. Bakit mukha kang hindi pinagpala? Kasi yun ang tingin mo sa sarili mo. So nag-uumpisa yun dun, mga kapatid. See yourself as God sees you. Another truth, if you want to be in the league of triumphant believers, if you want to see yourself in the league of victors, kailangan maintindihan mo that the Lord wants you to always, kasi ginamit ni Paul yung always triumph. Kaya nga sabi ni Lombardi, this is not a one-time thing, but an all-the-time thing ang winning. If you are not winning all the time, then you are losing all the time. Ganun lang kasimple yun. You are not winning, you are losing. Walang in between. If you are not winning, you are losing. Pero ang sabi ng Paul, sa binasa natin, God causes you to win. Always in Christ. In Christ, sabi niya. So, begin to act like you are a winner, even if you don't feel that way. Begin to act. Bakit kamo? Because actions are greater than emotions. Oo. Wag po tayong magbase sa emosyon. Kasi actions are greater than emotions. So kahit na sa tingin sa damdamin mo para kang hindi victor, act like one. Because your actions are greater than your emotions. Pansinin ba ninyo? Malungkot ka ngayon, subukan mong kumanta ng kumanta. Tapos, di ba minsan, ito. May nagkakagulo na sa atin. Nakakatakot yung, salamat sa aming sponsor. Binigyan kami ng couples t-shirt. Ang t-shirt ko nakalagay po is faith over fear. Faith over fear. Tignan ninyo, perfect example that our actions are greater than our emotions. Hindi ko makalimutan yon na may nagkakagulo doon, may nangwawasak ng ating bakod noon. Hindi ba? Imbis na pumunta tayo lahat doon, papunta, saan ang punta nyo? Pupunta doon, hindi. Punta tayo sa worship center. Tapos kumanta tayong, no weapons formed against me by my enemies will prosper, for the Lord is with me, the Lord is with me. Hindi ba ako natatakot nung kinakanta ko yun? Takot na takot ako. Pero kinakanta ko yun, no weapon formed against me by my enemies will prosper, for the Lord is with me, the Lord is with me. After singing, tumapang ako. Bali, wala kahit magkagulo kayo dyan. No weapons formed against me. So, yun ang isang perfect example that your actions are greater than your emotions. Later on, yung emotions ko, sumunod sa action ko Sumunod sa action ko. Mas maganda yon kaysa yung action mo ang susunod sa emotion mo. Di ba? Kasi, when you are acting, yung sinabi ko sa inyong your actions are greater than your emotions, ang ibig sabihin po noon, you are putting your faith into work. Kahit na yung pakiramdam mo parang hindi, pero yung action mo parang oo, you are putting your faith into work. Kasi kahapon sabi natin, ang faith, ang daming impossibilities na pwedeng gawin sa buhay natin. Kaya put your faith to work. Kahit na yung sitwasyon mo parang hindi naman, still, put your faith to work. Put your faith to work. Bakit? You are acting on what you believe, not what you are feeling. You are acting on what you believe. Ito na yon. Faith over fear.
You are acting on what you believe, not on what you feel. Do not reason things away. Ang ibig sabihin nung when you reason things away, matagumpay na sana ako kung hindi lang sa problemang ito. Yon, ang ibig sabihin. When you are reasoning out things away. You reason things away. Kumbaga, binibigyan mo ng reason kung bakit hindi ka victor. Binibigyan mo ng justification kung bakit ganyan ka. Kasi, nagtuturo ka kung bakit ganyan ka ngayon. Samantalang ikaw ang merong authority because sabi mo, Christ is in you. Ikaw ang may dahilan kung ano ang kalagayan mo ngayon. Maybe you are not putting your faith into work. Baka yung faith natin nasa fit na natin. Kaya naaapakan na natin, mga kapatid. Nauuna yung karitela sa kabayo? Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nun, Beb? Oo, wag mauna yung emotion. Unahin muna yung action and then your emotion will follow. Oo, kasi yung action nga is putting your faith to work. Faith without action is dead di ba? Lagi nating sinasabi. So put your faith into work. Si Paul ba, pag binabasa niyo yung epistle niya, kayo ba'y maniniwala na si Paul ay isang malungkuting tao? Na si Paul ay isang depressed na tao? Oo, alam po ninyo, para bang, yes, kung kilala nyo si Paul, itong verse na binasa po natin na ito, ay parang sinasabi lagi sa atin ni Paul, sisigawan ka ni Paul, I don't lose, I always win. Yun ang declaration nitong verse na to. I do not lose, I always win. Ngayon, kung yung type of mentality mo, kasi yun ang type of mentality na kailangan nating mga Kristiyano Yung I do not lose, I always win. Yun ang mentality na kailangang i-practice natin everyday Ngayon kung hindi ganun ang mentality mo, hindi ka tatagal na kasama ni Paul sa preso. Baka hindi ka rin matagalan ni Paul. Kasi si Paul nasa preso, pero ang sinabi niya, rejoice! I say it again, rejoice! Ngayon, kung ikaw nasa preso, tapos ang iyong attitude ay kapaligtaran, naku mga kapatid, hindi ka tatagal na kasama ni Paul sa preso. Hindi kanya matatagalan. Or ikaw ang hindi makakatagal sa kanya. Kasi ibang attitude ni Paul. At yun ang kailangan po nating maging attitude. One translation says, yung verse na binasa natin this way, Jesus Christ makes me win in everything and everywhere. He always causes me to triumph and in every place, everywhere. Walang puwang doon ng defeat. Doon sa version na yun. Kaya lang, pansinin niyo po ang mga tao, mas napapansin pa nila at nasasabi nila ng madalas yung mga demons sa buhay nila, yung mga devil na nagbibigay ng mga kung ano-anong mga struggles sa buhay nila kesa sa triumph na nagawa ng Diyos sa buhay nila. Di ba? Nakakalungkot yun, lalo na kapag narinig mo yun sa isang Kristiyano. So, mga kapatid, are we all listening kay Paul? Sabi niya, I do not lose. I always win in Christ. Yes. Sabi niya, oo, kaya meron o wala, alam ko kung anong kalagayan Sabi niya na magkaroon, na magwala. Pero itong natutunan ko, I can do all things. Hindi sinabi dong I can do some things. Ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me.
Another declaration din naman, the same dito, na I do not lose because God leads me and He causes me to win every time, everywhere. Magandang attitude yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng declaration na yon, regardless of what you and I are working on and growing in, and regardless of the challenges that we are facing, God wants us to live, eto maganda, in the conscience of triumph in Christ. Ibig sabihin nitong in the conscience, in the mindset. Di ba? Yung mindset mo dapat that you are, God always wants you to win. Always. Kasi, ang tanong, bakit ka ba nagiging talunan? Sabi nung iba, kasi ang kaaway Sinong kaaway are we talking about? The devil? The devil? Isa lang naman talaga yan mga kapatid. Isa lang yan. Yung kaaway natin na yan. There is only one kind of devil. The defeated kind. Talunan na siya So, hindi mo siya pwedeng i-reason out if you are in Christ. Kasi tinalo na siya ni Lord. And Christ is in you, then, defeated mo na dapat. Kasi, tinalo na siya nang nasa iyo. Sobrang mga kapatid. Sobrang powerful nitong phrase na ito na binitawan ng maraming beses ni Paul. Kung maintindihan lang natin ito, mga kapatid, ibang klase itong position natin na to. There is only one kind of devil, the defeated one. So it doesn't matter, mga kapatid, kung ang devil na hinaharap mo ay short or tall or it's the same kind, the defeated kind. Skinny ba siya? Matababang devil ang mo? Ang kaaway mo? Payatot bang devil? Kahit sino pa siya. It's the same devil, the defeated devil. So, kapag sinabi ni Paul na ganun tayo kay Kristo, tanggapin mo yun. Because your triumph is connected to what God has said in His Word. Your triumph is connected to what God has said in His Word. Ang pananagumpay mo ay konektado kung anong sinabi ng Diyos sa'yo sa salita niya. Kaya, sabi ni Paul, He causes us to triumph always in Christ. So pag sinabi niya yon, kailangan tayong lahat po ay mananagumpay din. Kasi konektado sa salita niya ang ating pananagumpay. Kaya kailangan may word ka din. If your triumph is connected to His word, then you should have a word always. Yun ang isang dahilan kung ba't hindi ka nananagumpay, wala kang word. Walang word, mga kapatid. And lastly, di ba maaga ako ngayon? Hindi, bibigyan ko kasi ng time yung mga comment nila. Sa comment nyo nga po, ano ang nagiging dahilan? Kayo po, di ba meron tayo ritong may nabanggit ako, na nagiging dahilan kung bakit ikaw ay Kristiyano, sabi mo, pero talon ng Kristiyano ka. Sa inyo po, napansin po ninyo sa buhay po ninyo, mga kapatid, kailan yung time na feeling mo naging talunan ka, o mahina ka, o nag-struggle ka? When was that time? Sa napansin po ninyo, ano po ang kalagayan nyo spiritually nung time na yun? Kasi your triumph is connected to the Word of God. Okay? Wag natin yon. And finally, if you want to be in the league of triumphs and victor, kailangan hayaan mong manguna sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Bakit kamo? Because the Holy Spirit is in show business. Hindi entertainment. Show business. Pag sinabi ko, pag binasa nyo po ang John 14, 15, and 16, lagi pong sinasabi, the Holy Spirit will come to show you, to teach you, di ba? To guide you.
So, the Holy Spirit is in show business. When I say show business, in the business of showing, He will show you. He will show you things. He will show you ways. He will show you the right. Yes, the Word is manifest also. So, ang Holy Spirit is in show business, mga kapatid. Pansinin po ninyo, kapag ka ang buhay mo ay controlled by the Holy Spirit, kaya ako sinasabing is in show business, alam nyo, ang Diyos, He wants to show off through you. Oo, yung parang, pag sinabi mong show off, di ba pag show off, pakitang gilas ka naman. Di ba? Papansin ka naman. Pagka pakitang gilas, ibig sabihin, gustong i-display ng Diyos sa'yo ang kapangyarihan niya. Oo, kapag hinayaan mo ang Espiritu ng Diyos na laging mag-control sa'yo, nagsushow off ang glory ng Diyos sa buhay mo. Para bang alam niyo ba mga kapatid, na nung bumangon ang Diyos sa kamatayan, dinemonstrate niya sa buong mundo, lalong-lalo na kay Satanas, na ikaw ay defeated na? Declaration yun, mga kapatid, na maski nga ang kamatayan, wala na, doon nga yung, death, where is thy sting, di ba? Death, where is thy victory, nung sa awitin? Kasi nung bumangon siya, naku, ipinakita niya, dinemonstrate niya sa buong mundo at kay Satanas na wala ka. Ako ang Diyos, oo, wala ka, and you are a defeated foe. Triumph comes from what God did in Christ. Triumph comes from what God did in Christ. Ang sabi ni Paul, you are in Christ. Then you are a triumphant one, mga kapatid. And everything God did in Christ, He did it for you. Everything God did in Christ, He did it for you. Nag-iisang anak niya, ibinigay niya para mamatay para sa kasalanan mo, kapatid. Para sa kasalanan ko, kapatid. Ginawa yun ng Diyos. Ang lahat ng ginawa niya kay Kristo, ginawa niya para sa'yo. Kaya, babe, ang kanta dyan? Ng aking buhay. Sige nga, Nold? Sige, Nold. Mataas yan, Nold. Yan. Sige, kantahin natin yan. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Ikaw ang Diyos ng aking buhay. Jesus, Jesus. Sa'yo nagmulang lahat ng bagay sa buong sanlibutan. Ng aking buhay, ikaw ang Diyos ng aking buhay. Jesus, Jesus. Sa'yo nagmulang lahat ng bagay sa buong sanlibutan. Liwanag ang tanglaw, pag-ibig ay laganap sa bawat pusong nagmamahal sa Diyos. Liwanag ang tanglaw, pag
pag-ibig ay lagana sa bawat pusong nagmamahal sa Diyos. So mga kabatid, everything God did in Christ, He did it for you and me. Not only that, sinet niya yung credit to our account as if we did it. Grabe yun mga kapatid. Lahat ng ginawa ng Ama sa Langit kay Kristo, ginawa niya para sa'yo. Tapos, kinredit pa niya yan sa'yo as if ikaw ang gumawa. Pero hindi naman. Pero pag tinignan ng Diyos, akala mo ikaw ang gumawa. Parang ano yan, yung parang dinipositohan ka sa bangko na akala mo deserve mo, pero ang totoo, hindi. Credited lamang yung pera na yun, hindi mo pinaghirapan. Pero akala mo, pinaghirapan mo kasi ibinigay lang sa'yo ng basta ganun-ganun na lang. So, He made our victory. And because of that victory, kaya mong tawanan si Satanas na dating kinatatakutan mo lamang. Ngayon kaya mo na siyang tawanan. Bakit? Dahil sa ginawa ni Kristo. Si Kristo na nasa iyo. At ang pananagumpay, mga kapatid, you do not start triumphing over things 30 years after you got saved. Hindi ganun yun. Yung ibang tao, kasi bago lang ako kay Lord, kaya hindi pa ako nananagumpay. Mali! You begin your service with the Lord with victories. Yun ang starting point mo. Ang starting point natin is victory. From victory to victory. Hindi po tayo yung nag-umpisa ka ng talunan, tapos after 30 years, ay sa wakas na nagumpay rin ako. No! Hindi po ganun. Nag-umpisa ka sa victory. Hindi ka lang, yun ang maling-mali tayo doon, mga kapatid. Lagi nating sinasabi, siguro pagka nagtagal ako kay Lord, mananagumpay na ako. Mali ang pangunawa mo, kapatid. The moment you got saved, you already started in victory. At ang victory na pinag-uusapan natin is a continued victory. Hindi siya yung one-time victory. Araw-araw dapat ang lakad mo sa Panginoon victorious. Otherwise, ayoko na lang paglingkuran ng Diyos. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran mo, one-time victor lang. Di ba? Kung si Lombardi nga, tao lang sinasabihan niya yung mga player niya, winning is a habit sabi niya. Hindi siya pumapayag na minsan mananalo, minsan hindi. Ang mindset niya sa mga player niya, manalo ka dapat lagi. Hindi ka rito pumunta, halimbawa, may mga napanalunan ka na victory. Okay na yun, okay naman sigurong matalo ka pa minsan-minsan. Pagka ganun ang mindset mo, you are setting yourself for defeat. Bakit? You are not setting yourself for victory. If you are not setting yourself for victory, then you are setting yourself for defeat. Dalawa lang po yun. If you are not winning, you are losing. And that is the work of the Holy Spirit that is in us. He will show you. Ipapakita niya sa iyo kung ano ka kay Kristo. Ipapakita niya sa iyo kung anong buhay ang dapat meron ka. At ipapakita rin niya sa iyo ang way para makuha mo yung ganong klaseng pamumuhay. Tuturuan ka niya, ituturo ng Holy Spirit sa iyo ang victorious life. He will show you the right way. Yes, from glory to glory, He's changing me. Bakit siya from glory to glory? Wait lang. Huwag kayong excited. Bakit siya from glory to glory? Because the moment that you are saved, nag-umpisa ka na talaga sa glory. Kaya from glory to glory, binabaan ko, mataas kasi ulit. Baba ng konti, medyo mataas.
Yan, ito ang ating mindset. From glory to glory, He's changing me. Changing me. Changing me. His likeness and image do perfect in me. The love of God shown to the world. For He's changing. Ang taas. Changing from earthly things. His likeness and image do perfect in me. The love of God shown to the world. So the Holy Spirit is in the business of show business because the love of God is shown in us. So yung awitin na yun nagpapatunay that we begin with victory, with glory, we will end also in victory. From glory to glory. Mga kapatid, see yourself as God sees you. God always causes us to win. And the Holy Spirit is in the business of show business. Ipapakita niya, mga kapatid. Ipapakita niya sa iyo. In a supernatural fashion. Okay, mga kapatid. So, thank you, Lord. Yan huwag yung kalilimutan yan. Napaka-importante lahat ng mga pinag-usapan natin. Kaya huwag kang papayag na ikaw ay kawawang Kristiyano. Ang kawawa lamang yung cowboy. Ang kawawang cowboy, may baril walang bala, may bulsa wala namang pera. Hindi ka cowboy, ikaw ay Kristiyano. Christ is in you. Hindi si Fred Panopio ang nasa iyo. Christ is in you. Hindi, kasi siya yung kumanta nung, ang kawawang cowboy. Tingnan ko nga. Yun talaga kawawang cowboy. Biro mo, may baril, walang bala. Di ba? May bulsa, wala namang pera. Kaya, kung ikaw ay ganyan, hindi ka Kristiyano. Ikaw ay cowboy. O yan, ibang tayo ngayon. Ayan ang ating huy, mukha kang cowboy. Di ba? Mukha kang cowboy. Buti na lang, pinalitan natin. Oo. So mga kapatid, kung ikaw ay mukhang kawawa, ikaw ay cowboy. Hindi ka Christian. Ay, sinabi na nga ang kawawang cowboy. No. Tell things as they are. If you are not winning, you are losing. Walang gitna. Wala yung, ay hindi naman. No. Ang sabi ng salita ng Diyos, if you are not winning, you are losing. Dalawa lang yun. Kaya ka, pumapayag kasi nasa gitna ka Sinusuka nga ng Diyos yung nasa gitna, yung malagihay Walang ganon, oo. It's either you are a winner or you are a... Diba, ayaw natin ng masabihan ni Lisa ng... Oo, ayaw natin no. Thank you, Lord. Okay, glory to God. Okay, batiin na po natin ang mga may birthday. Happy birthday kay Brother Ferdy Ravalo. Brother Ferdy, happy birthday. Sister Gertrudes Salagubang. Sister Tuding. Sister Sol Tubio ng ating Mahogany Marcelo Prayer Group. Brother Timothy Olbes. And Sister Telma Mariano. Happy birthday, Sister Telma. Pupunta po si Pastor Fred sa inyo. Maya-maya. Happy birthday po sa inyo. Ay, may belated pa. Brother Raymond Perez, belated happy birthday, and Brother Jolo Concepcion. Happy
birthday! May the good Lord doesn't leave you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po and happy birthday. Walang anniversary. Narito naman po ang ating new song of the week. Bigyan muna natin ng daan kasi maganda po yung ating new song of the week. Alam niyo po, para ma-familiarize kayo dun sa mga awitin natin, maski dito sa loob sa mga manggagawa, ang technique dyan, kapag ka piniplay natin ng new song of the week, sabayan nyo siya. Oo, sabayan po natin para ma-familiarize. Narito po ang new song of the week, Author of Salvation, composed by Brother Darwin Datu, music by Brother Daniel Cosme. So, ang song na ito ay lyrics by Brother Darwin, music by Brother Daniel, tama ba? Okay, ang nag-arrange nito, Brother Daniel, Brother Don, and Brother Alan Cabral. Ang tumugtog sila rin pero dagdag si Maki. Interpreted by Brother Jed Barrios. Narito po para masabayan natin. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the faults we've committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past and past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past our past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus.
Send forth the loads to Him. Cast all our burdens to Him, 'cause He is our willing Savior. Our God is our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation. The author of salvation. The author of salvation. Yan, the author of salvation. Iba yung ano, no? Iba yung tono, no? Si Brother Darwin, magaganda yung mga awiting niya, eh, no? Hindi, hindi orthodox. yung yung mga, niya, hindi generic yung mga tono, eh, no? Original. Thank you, Lord. Ngayon, tignan natin yung yung mga comment ng ating mga kapatiran. Yan, nakakatuwa kapag tayo, eh. Oo, active yung ating mga kapatid, eh. Sabi ni Sister Belrose, mukhang ngayon, active, eh. Oo. May kakontentuhan kasi sa buhay at may Kristo sa buhay. Tama po kayo, Sister Rick, kahit ikaw ang pinakamilyonaryo, kung wala talaga si Kristo, napaka-useless lahat. Sister Rita naman. Sister Ria, ako po yun. Ang alin? Kasi lagi ko sinasabi na ako, mayaman faith ko. Kasi ako sinasabi ko, mayaman ako. Kasi yan ang faith ko. Si Sister Rita, pag nakita mong magbihes, no? Hindi mo alam, hindi mo sasabihin na wala siyang pera, no? Hindi, si Sister Rita, hindi lang sa postura. Si Sister Rita, kapag ka namigay, akala mo ang dami-daming pera talaga. Pero alam mo naman, no? Hindi. Si Kuya naman, lagi na lang eh. Don't get me wrong. Ang gusto kong sabihin, iba ang ipinakikita ni Sister Rita. Oo, bilang Kristiyano. Mabibless ka sa kanya. Oo, pero pag tinignan mo, dami rin problema noon. Pero hindi mo siya maringgan ng mga ganon. Nakakatuwa, totoo. Kaya nga, lalong-lalo na to pagkasama niya si Sister Lita, di ba? Oo. Sabi ni Sister Rita, dahil ang ama ko ang may-ari ng langit at lupa, sabi niya. Sabi ni Brother Patrick Besite, sabi po ni Lord, hindi na tayo mangungutang, kundi tayo ang magpapautang. Sa atin po kasi makikita ang glory ni Lord, kaya walang mahirap sa mga anak ng Diyos. Walang mahirap, lahat ay magaganap. Yan, di ba? Walang mahirap sa Diyos. Kay Sally. Sabi ni Sister Olive, God is more than enough. Yes. Sister Babes, hello po. Si Brother Don,
Tingin ko yung baril mo, dali, patingin. Ikaw ba ang cowboy? Sabi niya, si Brother Don, gusto po niya maayos ang itsura niya. Especially pag mag-church siya. Even wala siyang work, he wants to look and feel blessed in the eyes of the Lord. Oo nga naman. Kasi yung iba nagbibis talaga ng mukhang kawawa para bigyan. Anong tawag sa ganon? Beggar. Beggar ang tawag. Di ba? Pagka sige na, te. Parang awa mo na, te. Gutom na ako, te. Pagtalikod, lakad siya mabibilis. Parang, meron kaya akong matandang babae, no? Sabi niya, nung kakuba pa siyang gano'n, no? Sabi niya gano'n. Tapos nung biglang nag-green na yung yung stoplight, nagmamadaling tumayo yung likod, tapos ang bilis-bilis niya maglakad. So, wag kang magmukhang gano'n. Vicky Del Rosario, God makes me young and beautiful. Alam mo, nung kasal ni Brother Jem, no, ang ganda-ganda ni Sister Vicky, no? Oh, tinitignan ko nga siya kasi katabi ko siya, ang ganda-ganda niya. Oo, nangungusap ang mga mata niya. Ang pogi daw kasi ng partner niya. Ay, naku, may magagalit sa atin. May magagalit sa atin yan. Baka may mabuong love team. Hindi. Hindi, alam mo, ang akala nga nung MC, asan na yung baril mo? Ang akala nga nung MC, mag-asawa sila. Oo. Kasi magkakapartner yung So sabi niya, God makes me young and beautiful, happy and contented. Oh, contented na daw si Sister Vicky. Wag na kayong gumawa ng And my needs well provided for. Oh, sabi niya. Sabi ni Brother Patrick Besite, walang milyon sa emosyon. Ibig niya sabihin, ang milyon sa aksyon. Wala daw milyon sa emosyon. May point siya doon. Sister Bebot, amen po. God is a God of more than enough. Lagi ko po sinasabi, ang tatay ko si Lord at ang bangko ko sa langit. Pag may kailangan, sasabihin ko po, teka, mag-withdraw muna ako kay Lord. Ha? Sister Tess sa Pulbida, naalala ko na naman si Mama. Kasi si Mama, ang daming pera. Mas madami pang pera sa amin. Wala naman siyang trabaho. Ang dami pang burloloy sa katawan. Mukha tuloy donya. Sabi niya. Sister Rita, again. Sister Ria, binigyan na kasi ako ni Lord ng kapayapaan ng kalooban. Liwanag ng isip at kakontentuhan sa buhay. Kaya, mayaman ako. May point din siya doon. Sister Femi, good morning po, and Brother June. Sabi niya, thank you Lord, si Pastor Alex po tulad ni Sister Ligaya. Kasi matulungin at maalalahanin. Kasi noong baha sa amin, dumating po ang tulong nyo galing kay Lord. May tubig. Pero nakarating, thank you Lord. All glory and honor belongs to the Lord. Sister Bell Rose ulit. Dalawa ng Sister Rita natin ngayon. Si Bell Rose yung isa. Our faith can move mountains. Tama. Sister Carmen, na pinagaling na ni Lord. Yun lang pong nakilala ko ang Lord na buhay, na ialis ako sa maling paniniwala, ay napakalaking blessing na po nun na natanggap ko. Malaking yaman sa buhay naming lahat na nagbigay ng kakontentuhan at kapayapaan anuman ang dumating na trial sa buhay. Gandang pananaw, malaking kayamanan ang salita ng Diyos nung dumating sa buhay. Sabi din Sister Femi din, kapag may nagbigay din kay Sister Ligaya, pinamimigay din. Kagaya ni Pastor.
Sister Lenny and Brother June Vertusio. Kasi yun ang account name, Lenny and June. Huwag kayong magulat. Good morning pala, sabi niya. Good morning din po, Sister Lenny. Sister Minda, tamang-tama po ako dyan. Tamang-tama po sa akin yan, Sister Ria. Pagpunta ko po dyan, i-share ko po ang blessings na binigay ni Lord. Kasabay pa ng problema, pero kapit po ako kay Lord at hindi ako pinanghihinaan. I am always praying and always guided lagi ni Jesus. Kaya happy po ako na everyday may morning devotion. Sister, si Mamang, good morning Mamang. Magaling ka na. Ang lahat ng ito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Yan ang kay Mamang, di ba? Singer kasi si Mamang. Sister Seni. Sabi ni Minister Ali, the enemy within us is unbelief, doubt, and fear. Oo, tama. Sister Rita, again. Alam namin na. Joke lang, Sister Rita. Hindi na po ako talunan kasi kasama ko si Lord. Bagamat minsan pag may dumating na problema, nasasaktan ka dahil maisip mo bakit ganoon. Pero hindi, kasama ko si Kristo ng tagumpay. Kasama ko si Kristo ng tagumpay, kaya tagumpay din ako. Sister Vicky Del Rosario, nag-struggle po ako sa family relations during the time na nag-backslide ako from the church activities and shun away from God. But as soon as I made the decision to serve God, my problems slowly disappeared one by one and all my needs are met. Sister Bebot, Romans 8:17, I am an heir of God and co-heir with Christ. Courage and strength are always provided in me by Christ po. And kasama po pang araw-araw na pangangailangan, sapat at never na nagkulang. Kay Brother June Mangigad naman, I always hold on Hebrews 13:5 when depression sets in. Kay Ate Fritz naman, nung last anniversary po natin sa Pilgrims, nanalo po ako frying pan. Nakakahiyaman pong aminin, pero parang nagtampo ako kay Lord. Kasi yun lang ang napanalunan ko. Nung 40th anniversary natin, ako ang grand prize winner. Nalungkot po ako, parang feeling ko, di na niya ako ganun kamahal. Hehehe, ang babaw po, no? Pero during that time, nalungkot po ako hanggang makauwi. Salamat sa Lord at niremind niya po ako na mahal niya ako sa lahat ng kabutihang loob niya sa buhay ko at sa aking pamilya. Pero babalik pa din ako sa assurance na He always know what is best for us. Tapos Romans 8:28 pa. Yun po pala ang talagang need ko, yung frying pan. Ganda kaya, thank you Lord. Sister Josie din ako. Lately lang noong nagpray ako, kasi I feel troubled, sad, and afraid. Sagot ni Lord, Psalm 18 verse 30, God's way is perfect, and He will be our shield if you put your trust in Him. Naikle, good morning. Good morning, ate. Ang sabi niya, yes, God is more than enough. At Sister Mersing, sabi niya, noong araw, ang tingin ko sa maraming pera, yun lang ang mayaman. Ngayon po, ang tingin ko sa mga taong may Diyos sa puso, ay yun ang mayaman. Sabi ni, may karugtong pa yun kay Sister Fritz. Kaya dapat po talaga wag tumigil sa pag-aaral ng Word of God kasi doon po talaga tayo kukuha ng lakas. Maging vigilant kasi talagang tuso ang kaaway. Kahit sa mababaw na dahilan, kayang gawing agawin ng kaaway ang ating joy. Pero ganun pa din po, sa sobrang love tayo ni Lord, babalik at babalik tayo sa Kanya. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid. So, God desires His children to triumph in their lives. Gusto niya na o-overcome natin ang lahat ng mga obstacles that will come our way in fulfilling His plan sa buhay po natin.
But the Lord needs our cooperation so that He can display His power and glory sa atin. Tignan po ninyo, kung hindi sinunod ng mga Israelita, yung parang wala sa logic na pamamaraan kung paano masusunod matatalo ang Jericho, malamang di sila nanalo. Diba? So, God also needs our cooperation so that we can enjoy this victory and triumph that we have in Christ. God bless you all, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the